SM travelers, alam nyo ba ngayon, dadaling ko kayo sa Louisiana. Pero hindi sa Louisiana sa United States ha, yung Louisiana na matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Tara, let's go! Another road trip, another adventure. At sa pagkakataong ito, sama-sama nating ipakilala sa buong mundo ang isa sa secret weapons ng Laguna pagdating sa turismo, ang munisipalidad ng Louisiana. Kumbaga sa laban, maituturing siyang underdog dahil hindi madalas napapansin o napag-uusapan. Pero wait, hinay-hinay lang sa pandededma dahil ang Louisiana maraming bala na siguradong sasapul sa ating wanderlust hearts. Yun, Bombay. Parang galit po kayo. Ay, ate, hindi ko na. Eto na nga, nakarating na tayo sa Louisiana, isang munisipalidad na matayog ang tindig dahil sa kanyang high elevation at cool climate. Kaya binansagan din siyang Little Baguio of Laguna. Nasa drop-off point tayo ng Hulugan Falls. So, nag-tricycle tayo for about mga 5 minutes lang naman from orientation area. And now, sisimulan na natin ang ating trekking. Itong trekking na to ay between 20 to 25 minutes. Depende syempre na rin kung gaano kakabilis. Ay! Insekto! Pag nasa nature ka, marami ring nature creature. Since may kalayuan nga ang Hulugan Falls, nag-set up sila ng mga stations tulad nito kung saan kayo pwedeng magpahinga. Ayan na, rumaragasa, mapresko, malamig, dahil nandito na nga tayo sa ating first stopover, ang Hulugan Falls. Nakadipa sa Barangay San Salvador, ang Hulugan Falls ay may taas na 70 meters. Bahagi rin ito ng Trio Falls, including Talay Falls at Hidden Falls. Itong Hulugan Falls, na-discover lang siya noong 2010. Actually, dati mga locals lang talaga ang nagpupunta dito. Kaya lang, nung na-open na siya sa mga tourists, they decided na gumawa ng mas maayos na mga parang pavements, mga hagdan, para mas maraming maka-appreciate sa ganda ng Hulugan Falls. At hindi lang yun, para mas maging accessible siya sa lahat. Bukod sa pagre-relax, one of the major reasons why many people travel to the highlands is to reflect, to strengthen the faith. At dito sa Cavinti, Louisiana Road sa may Barangay San Antonio, matatagpuan ang Via Rosary. Via Rosary means Way of the Rosary. Isa itong roadside place of worship and reflection in the heart of Louisiana. Gaya ng Kamay ni Jesus Shrine na minsan nating pinuntahan sa Lucban, Quezon, mayroon din itong religious images, steps, at greeneries. Through the years, naging simbolo ang Via Rosary ng pananampalataya at debosyon ng mga taga-Louisiana. It is also a place na itinayo para i-honor ang kanilang patron saint na si Nuestra Señora del Rosario. At ngayon, pupuntahan natin, papasukin natin ang Via Rosary, pero kailangan nating dumaan sa maliit na lagusan na ito. At kailangan nating yumuko bilang tanda ng pagpapakumbaba. Samahan niyo ako. So, mag-hike na naman po tayo. Actually, ano to, today is leg day, ladies and gentlemen. I like gratitude.
kilometers away from Via Rosari ay matatagpuan natin ang isang avenue kung saan makakakita tayo ng freshly cooked bibingka. Dito yan sa Lucban, Luciana Road. At ang special sa lugar na ito ay makakatagpo ka ng mga iba't ibang stall na nag-o-offer ng bibingka all year round. Kaya yaan ang ating titikman at aalamin dito sa Minerva Special Buko Bibingka. Balita ko, espesyal daw ito. Bakit naging espesyal ang inyong bibingka? Kasi ito po ay buko. Sa Buko! iba po, buko po, hindi po katulad sa ibang lugar na talagang marinig mo lang is bibingka na bigas. And then, paano po siya nagsimula? Nagsimula po ang bibingka dito sa Louisiana sa isang tao lang. Tapos ngayon, one time, nagkaroon ng Kamay ni Jesus sa Lucban, Quezon. Yes, so, napuntahan na natin yan. Ayan, opo. Lucban, Quezon, marami siyang pumuntang mga parokyano. Tapos, nadaan sila dito sa Louisiana, natikman nila yung bibingka, nakakaiba. Nay Minerva, bakit nga po ba Bibingka Avenue ang tawag sa kahabaan ng lugar na ito? Tinawag po kasi itong Bibingka Avenue, siguro mga 3 years ago na. Kasi nga po, 3 years ago pa lang. tinawag po Bibingka Avenue kasi nga po bigla siyang nag-boom. Ginawa po ng aming turismo ng Luciana, bakit hindi natin pangalanan ng Bibingka Avenue ang kahabaan ng Louisiana? Luciana Lucban Road. Opo. Ayun pala. So ngayon, excited na akong makita kung paano gumawa ng buko bibingka. Okay, game! First po, is ganito siya. Kuha ka po ng dahon, then ilalagay po siya dito. Gaganito po. Ito na po yung bibingka na may kalabot. Dito daw ay unlimited ang inyong buko juice. Totoo So pag po. umorder ka ng buko bibingka, may kasamang unlimited na buko juice. Kasi po nga, ang gamit po namin is buko. So yung sabaw po, sa halip na itapon namin, binibigay na lamang namin ng free sa customer. Tapos once na bumili ka po ng bibingka, may free ka pang basket. Dito po namin ilalagay yung bibingka na binibili niya with 3 pieces. Check na natin yung ginagawa ko. Bakit po ganun yung akin? Kasi po ma'am, kailangan po kasi pag para mas maganda po para siyang may quality. Ganun po talaga. Parang walang quality yung ginawa. Hindi ba? Para po mas Ayun po maganda talaga yan. na-hurt yung feelings ko, Nay. Para Hindi, po- joke lang. Tatakpan ulit natin. Hindi na natin papakita kung ano yung itsura ng ginawa ko. Inayos na. Papatong yan, ko. yan po. Ano po namang ito? Ay. Ay, wait, buo pa rin. Huwag kayo Pero naniniwala ako kahit na ganun siya ng konti, maganda pa din po yung kalalabasan niya. Kasi kung hindi natin mabebenta, marami naman mong kakain. Ito na, ang moment of truth. Susubukan na natin. Kakaiba siya sa lahat ng mga bibingka na na-try ko. Kasi this one, makikita mo naman dyan yung niyog. Halos yun talaga yung makakain mo. Parang imagine ninyo na bibingka na buko pie. Si Nanay Minerva, sobrang thankful siya dun sa buko bibingka. Nay, bakit? Kasi po, thankful talaga ako kasi natuto ako magluto ng buko bibingka ng Louisiana. Kasi bukas po, papatapos ko na po yung anak ko ng 4-year course sa pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa ng BS Criminology. Kaya po, thankful po talaga ako. Natutunan ko po ang buko bibingka ng Louisiana. Congratulations! Opo, thank you po. Congratulations, Opo, thank you Nanay, po. sa iyong hard work. At sana magsilbing inspirasyon ang storya mo sa ating mga man. O JSM Travelers, appetizer pa lang yan ha? Dahil susugod naman tayo ngayon sa isang unique Filipino dining experience dito sa Louisiana, ang Brick's Hideout and Resto Bar.
tamang-tama ang word na hideout dahil at first glance sa kanilang entrance, hindi mo aakalaing may nakatagong floating restaurant sa loob nito. Sobrang ganda talaga dito. Bukod dun sa, kanyari gusto nyo mag-dine ng masasarap na local delicacies or local cuisine ng Louisiana, pwede rin kayong mag-fish feeding. And then, pwede rin kayong mamingwit kung gusto nyo rin. And then, kung ano yung makukuha ninyo, yun na iluluto. Nandito tayo ngayon sa Bricks pa rin at makakasama natin si Ate Madonna kung saan tuturuan niya tayo na magluto at hindi lang yan, i-introduce niya sa atin ang isa sa local dish ng Louisiana. Ang sabihin na nating local version nila ng bulalo at ang tawag dito ay Bombay. yun, Bombay. Parang galit po kayo. Okay, Ate Madonna. Ate Madonna, bakit po Bombay? Kasi po ang Bombay ay binalot po sa dahon ng saging. Para pong siya yung Bombay na laging nakaturban. Ah, okay. Yung parang So, yung dish, meron siyang parang binalot, mukha siyang turban, kaya pinangalanan siyang Bombay. Paano po natin siya gagawin ngayon? Imimix lang po nating lahat dito Lahat, sa okay. Sauce, yung paminta. Oh, naku, lahat pala yun, ano? Opo. Asin. Opo. Naku, lahat din. Lang. Oh, ayan, Mix ang lang ating po natin. seasoning, kasama na rin. And then, meron tayong Onion po. red, Yung garlic, garlic. carrots. po. At ito ay po oregano. And Tapos then, lagyan po lalagyan natin ng last po, egg. Para binder mo siya. Opo. 2 itlog. Ganun lang. Ito na po yung ating dahon. Okay. Okay. Tapos, Paano po siya Opo. tinatali? Ribbon? Ganito po ba? Opo. Yan. Yan. Charan! Ito dyan siya lulutuin. Bombay. Patis po. Garlic and sibuyas. Opo. Yan. So, kumukulo na ang ating tubig. Ito na po yung ating Bombay. Pan lang ulit natin Opo. siya para malito. Ayun. Kumulo na ang ating Bombay. Try natin yung soup. Sobrang rich nung lasa ng soup. Then, ang laman nito ay yan. Try natin ito, ha? Ang sarap kasi think of bopis na hindi. Parang ganun ko siya madedescribe. So, ang masasabi ko na yung Bombay soup dito sa Louisiana is unique. Kumbaga, meron siyang sarili niyang character. Hindi ko siya maihalin tulad sa ibang food. So, bago siya sa panlasa ko. So, itry niyo na. Kilala rin ang Louisiana bilang Pandan Capital of Laguna dahil sa kanyang namamayagpag na pandan weaving culture. Alam niyo ba na sa isang payak na pandan plant ay nakakagawa sila ng export quality products tulad ng mga hats, mga bags, at kung ano-ano pa. At ito rin ay sumisimbolo sa kanilang resilience and passion para sa sustainability. Hello, ma'am! Ma'am, kwentuhan niyo po kami. Paano po nagsimula or gaano nakatagal ang pandan weaving culture po or industry? Ito po ay minana namin sa kanununuan pa sa mga lola na sila po talaga ang nagtuturo. Gaano po kaimportante ang paglalala ng pandan dito sa Louisiana po? Ay talaga pong napaka-importante dito sa bayan ng Louisiana. Gawa ng ito po ang kinukunan ng pambili ng ulam, bigas, pambaon sa mga bata, pampaaral. Sa katunayan po, minatapos na dito ng mga college, doctor, engineer. Sino po sa inyo ang nakapagpatapos na ng mga anak o ng anak dahil sa paglalala ng pandan? Kaway-kaway. Grabe, halos lahat. So talagang natutulungan po kayo ng paglalala ninyo ng pandan. Opo. Okay. So ngayon, kasali po siyang nagpapalala. Ba't may Annabelle dito? Mama Rita, nakakatawa.
Okay. Gaano po katagal ang proseso po ng paglalala ng pandan? Halos po minsan, isang araw, i-harvestin mo na. Harvest. Pagka-harvest po, aalisan siya ng tinik. Tapos po, pagkalas po ng tinik, lilinasin po siya ang tawag, gagawin ganito. Lilinasin? Okay Pagkalinas po, ibibilad sa araw. Pagkabilad po sa araw, pagkatuyo, saka po namin iiluhin, iipitin. Okay, okay. Saka po namin lalalahin. Yun na yung Ito parang na po. pagbe-braid, pagwe-weave. Pagwe-weave Opo. na, Ano 10 po minutes. ang mga produkto, Ma'am Marites, na in-export po ninyo? Yung mga box. Boxes po. Opo, po magagandang gawa namin na may kulay. In-export po namin. Simpleng bag po, pwede rin namin Simpleng in-export. bag. Opo. Ano po yung katangian or quality po ng pandan plant na yun po yung Yun talaga po. perfect siya for weaving? Talaga po pinag-iigi ang paglalala. Tapos po nililinis po siyang maigi. Pero ang mga pandan po ba, kaya ito ang ginagamit ninyo na panglala ay dahil matibay po ba siya? Madali siyang tumubo? Madali siyang makuha? Sa ano po namin ay naabot po ng 5 years. Apo. Pag po naman nabasa ito, pwede pong ibilad sa araw at pwede na po uling gamitin. Strong siguro po nung fibers po. Oh, ay, hira ako. Hindi po, okay lang. Didikit ko na lang. Paint Paint stapler. stapler na Pero lang. strong. Ay, napunit. So, Ma'am Marites, may mamarites po ako sa inyo. Po yun. At syempre po, para po sa lahat ng mga kababaihan nandito, dahil gusto po namin ipakita ang appreciation po namin sa inyo. Kami po ay bibili po ng bulto-bultong produkto ninyo. Thank Ayan, you po. Tulong po namin sa inyo. At saka po, para po mas ma-encourage pa po kayo na gumawa po at maglala pa ng mas maraming pandan. Kami naman po sa JSM Channel, gusto po namin na ma-showcase or maibida rin po sa ibang mga komunidad Opo. ang gawa po ninyo dito sa Luisiana, Laguna. Yay! Thank you po. Thank you! Maraming salamat po. JSM Travel and Tours! To complete your stay dito sa Luisiana, must visit din ang Pilgrim's Dream Eco Farm and Resort, isang DOT-accredited getaway where tourists like us can enjoy lots of activities, gaya ng swimming, wall climbing, zip lining, and trekking. Trekking papunta sa isa na namang magical destination, ang Aliw Falls o Dream Falls. Isa na namang napakagandang waterfalls ang na-discover natin dito sa Luisiana. Ito ang tinatawag na Dream Falls. Kung makikita ninyo, multi-tiered siya. Sobrang lapit. Part siya ng resort kung saan tayo nag-iikot. And then, maraming amenities dito. Pwede kayong mag-swim. Meron din silang mga iba't ibang pools. At meron din silang resting area kung saan pwede kayong chill lang, mag-relax, or talagang i-enjoy yung view nitong napakagandang waterfalls na to sa harap natin. Isang araw pa lang akong bumisita dito sa Luisiana pero gandang-ganda na ako sa lugar na ito. Hitik sa kultura, pagkain, at likas yaman na pwedeng makipagsabayan sa top tourist destinations ng Pilipinas. Magtataka ka nga lang kung bakit hindi masyadong napag-uusapan ang bayang ito. But today, everything will change dahil in our own little way, may pagmamalaki natin sa buong mundo kung gaano ka-espesyal ang Luisiana. A local underdog and a true dark horse that can win our hearts for years to come. Ipanalo natin to! Kung gusto nyong ma-feature ang inyong bayan, lugar o hometown, mag-email na sa thejsmchannel@gmail.com. Like, comment, and share this video at mag-subscribe na rin sa The JSM Channel. At i-follow nyo rin ang aming social media pages ha. Kita-kits next week dito lang sa JSM Travel and Tours.